Naalala nyo ba guys ang ating Duke Raker Apex X3? Ito na yon. Yung pangalan niya is Slimer kasi kulay green siya. But this time, nakita nyo yung kulay red and black na siya. Si Duke Raker kasi nagko-customize na siya ngayon ng color na frame na gusto nyo. For example, meron kayong Apex X3 o kaya X1 na Duke Raker, pwede nyo siyang i-customize na paint na gusto nyo. Katulad nitong ginawa sa akin. Ang tagal din, ilang buwan din tong nawala sa akin simula nung nagkaroon siya ng problema sa fork. Mamaya pag-uusapan natin yon. Pero pag-usapan muna natin yung kabuuan ng frame, kung ano yung pagbabago. Kung naalala nyo guys, itong frame na to na binigay sa atin ni Duke Raker, yung Apex X3, is color green. Kaya tinawag natin siya na si Slimer. Bakit red and black? Red is our favorite color. Alam nyo naman yan ever since na taga-subaybay kayo ng vlog natin. Tapos kinonbine ko lang siya ng black dito. Kasi mostly na mga dumi, lalo na pag medyo maputik yung trails, dito sa side na to. At nandito din yung drivetrain. So definitely madumihin yung side na to. Kaya ganyan lang kasimple yung ginawa kong kombinasyon. Wala na tayong nilagay na kung ano-ano pa dito sa frame na nakasulat, kundi yung model niya lang. Tapos yung brand nandito sa ilalim. Dito ko nilagay guys kasi just in case may mga palusong sa race, kitang-kita agad na, uy, Duke Raker pala yung frame na gamit ni Kuya, o diba? Tapos si Duke Raker kasi yung logo niyan is color gold eh. Pero dito sa frame na to, pinagawa nating red para sakto rin talaga dito sa frame. May mga details lang na konti para ma-break lang yung pagkakakulay itim niya sa likod. Pati dito guys, meron yan, nilagyan ko lang kasi ng chain stay protector kaya hindi kita. Yan, kabilaan yan, meron ding ganun na design. May nakalagay lang dito na designed and engineered in the Philippines. So ganun lang kasimple guys yung ginawa ko na customize dito sa frame natin. Hindi na siya si Slimer kasi red and black na siya, di ba? So mag-iisip na naman tayo ng panibagong name dito sa bike natin. Pag-usapan din natin guys kung ano yung bagong pyesa dito na nakakabit sa bike natin. At nakikita nyo ba tong fork na nakakabit sa bike na to? Ito yung DFS Civet. Pag-usapan din po natin yan mamaya kung bakit napakatagal na wala sa atin to. Kasi may mga followers tayo na nagtatanong, Kuya Nardo, kamusta na ba yung DFS mo? Kasi yung pa naman yung isa sa nakita ko sa vlog mo na napakagana fork. Bala ko sanang bumili. So yun, dun sa followers ko na yun, ito, i-update ko na kayo about dito sa fork na to. Pero bago yun, pag-usapan natin muna yung mga bagong piyesa ng bike natin. Dati yung rims nito guys, napaka-liit, mga 19mm. But this time, kinabitan na natin siya ng 35mm. Yung rim na to, galing to sa Duke Raker. Ito yung pinakabago nilang rim. Ito yung World 35. Actually guys, meron pa tong isang width na size yung 40mm. Mas malapad naman yun compare dito. Bago na din yung hubs niya. Saturn Dione yung gamit natin. Nakakatuwa yung hubs na to guys kasi pwede siya center lock tsaka 6V. Mapapansin nyo yung gitna na yan, adapter yan. Na kung sakali man na naka 6V ka, magagamit mo pa din. And at the same time, pwede mo rin gamitin kung mayroon kang center lock na rotor. Kasi guys, napapansin ko, yung mga Shimano na group set, kadalasan, ang kasama nun na rotor is center lock. Kaya kung sakali man na gusto mong gamitin yung center lock na rotor na kasama dun sa group set, ito na yung hinahanap mo na hub, Saturn Dione. Itong Saturn na to, pinadala to sa atin na Shana's Bicycle Shop. Kaya nabuo itong wheelset na to. Kasama na rin tong spokes. Kung naghahanap kayo ng spokes na magaan, ito ang gamit ko ngayon is yung Richman. Natin, yung rotor natin 160mm yan, pati dun sa likod. Sa gulong naman, dati ang nakakabit dito is Chaoyang Phantom Speed. Ngayon, ang kinabit naman natin is Chaoyang Phantom Dry. Pakita ko sa inyo yung thread ha. Mas malalaki yung knobs nito kumpara sa Chaoyang Phantom Speed. 2.25 na yung kapal nito. At mas lalo pa siyang kumapal dahil malapad yung rim natin. So yun guys, bago yung wheelset natin. Ito yung pinaka bagong saddle ng Duke Raker. Buwan ko na nagagamit to. Linagay natin before to dun sa gravel bike ng Duke Raker. At napaka-komportable niya. Papansin ko lang medyo may flex siya ng konti na ganun.
Kaya nung nagtitrail ako dito kanina, nararamdaman ko para din ako may konting suspension sa upuan. Tapos grip ng Duke Raker, bago lang to na ikabit natin doon sa isang bike natin. Tapos tinanggal natin, nilagay natin dito. Sa cockpit guys, yan pa din naman yun. Ito yung MOB natin na 710 na handlebar, yung straight. Tapos whip na stem, 17 degrees, 80mm. Ito pa din yun. Sa group set, same pa din. Ito yung luma nating group set na S-Ride. Hanggang ngayon guys, nagagamit pa natin to. Yung pyesa naman, tumatagal yan basta marunong ka mag-alaga eh. Ang dami ng pinagsalin-salina ng group set na to. And up to now, okay pa naman siya. Yung chainring niya lang medyo, yan, gamit na. Soon, papalitan din natin yan. Kasi, steel pa pala to. Yung chainring niya. So papalitan natin ng magaan, palitan natin ng alloy. Sa brake set, obviously napakaluma na niya. Napaka-reliable. To be honest with you guys, sa lahat ng mga gamit ko na brake set, ito talagang Shimano MT200. Yung pinaka tingin ko na mura from Shimano na reliable, na up to now, nagagamit ko pa din siya kahit ganyan-ganyan na yung itsura niya. Napaka-okay ng braking power niya. Sa seat post, ito pa rin yung dati guys. Ito yung Cannondale Down Low na mabibili nyo sa RD Cycles. Napaka reliable din to at nakakatuwa kasi internal na siya, kasi mostly ng mga nakikita ko na dropper post nasa labas pa yung kable, yung mga external dropper post. Pero pwede din naman dito sa frame na to, kaso nga lang may additional kable na naman na nakalitaw. Nakita nyo na nga dito sa unahan natin, napakadami ng kable kasi mayroon tayo para sa fork, meron tayo sa dropper post. So yun, ang daming kable na. Kaya nakakatuwa na internal itong dropper post natin. Dito naman tayo guys sa fork. Pag-usapan naman natin to. Bakit napakatagal na nawala sa atin to at hindi nyo na nakita na nagagamit ko. Actually, yung fork na to nasira. Nagkaroon ng sira yung damper niya. Kahit anong lock ko ng lockout, bumababa yung travel niya. Naglalak siya pero pag sinasakyan ko, habang tumatagal, bumabaon pa din siya ng bumabaon. Hindi na siya yung tulad ng dati na pag nilak ko, talagang ang tigas niya. Kahit tayuan ko, hindi lumulubog yung stanchion. Siyempre sira siya, na tambak siya sa bahay ng mga ilang buwan. And then, nakausap ko si Sir Arafat. Sabi niya, baka may kilala ka Nard na nag-aayos ng fork, paayos natin. And ito naman, kilala ko naman si Sir dyan na nag-aayos talaga ng mga fork. Ito legit talaga ito na magaling na mag-aayos ng fork. Ayun, pinaayos namin tong fork. Hindi lang to guys, yung fork na pinaayos namin. May dalawa pang fork na pinaayos namin, DFS din. To be honest with you guys, ang sabi ni Sir dyan dito, yung nag-aayos ng mga fork, itong fork na to, okay naman siya, nasi-service siya, kaso nga lang medyo tinipid ng pyesa. Pero nakakatuwa kasi yung mga pyesa nito sa loob, napapalitan siya. Nasabi na din naman namin sa DFS. And natuwa naman yung DFS kasi kumbaga mas mai-improve pa nila yung mga products nila through our experience sa fork nila, o diba? At least sa susunod na release nila, mas pinaganda na nila at mas pinaayos pa nila yung fork nila. Open naman sila sa ganito, kaya nakakatuwa tong DFS. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi na okay pa to kasi ilang araw pa lang naman gamit eh. Gagamitin muna natin na matagal, iti-trail muna natin, iti-trail. Kung bumalik yung sira niya, talagang problema na talaga tong fork na to. Update ko na lang kayo guys. Ayun lang yung update sa bike natin. Maraming salamat sa mga taga-suporta natin at panonood sa vlog natin. Alam ko hindi nang bago sa inyo yung mga ganitong video pero andyan pa rin kayo, laging nakasuporta kay Kuya Nado nyo. Kaya maraming salamat. Next video naman natin, ibabalik natin yung Futech Talks. Gagawin naman natin doon, we're gonna talk about mga cycling technology. At ihingi din siguro ako ng tulong kay Sir Jan, yung nagbubukas ng fork. Kaya abangan nyo yung mga episode natin na
ganyan dito sa YouTube channel natin. So yun guys, thank you ulit. Kita-kits tayo sa mga ganitong video. Ride safe sa inyo and God bless.